Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Father Elias na isang pari na tinalikuran ang pagiging manunugis dahil sa isang mapait na nakaraan. Umalis siya sa kanilang baryo at namuhay ng tahimik sa ibang lugar. Inakala niya na natakasan niya na ang lahat. Ngunit isang hindi inaasahang tao na mula sa kanyang nakaraan ang muling nagpakita sa kanya. Nang malaman niya na muling sinasalakay ng isang aswang ang kanilang baryo, ay naging matigas ang kanyang pagtanggi na makialam sa problemang yon. Ngunit ano ang bagay na malalaman ni Father Elias para magdalawang isip siya sa desisyon niyang bumalik sa pagiging isang manunugis? At ano ang lihim na kanilang matutuklasan sa totoong dahilan ng pagbabalik ng lagim sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Father Elias! Father Elias! May bisita po kayo. Naroon po siya sa sala dito sa kumbento. Boyet, ikaw talaga. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kapag nakikita mo ako nagdadasal, ay huwag mo akong aabalahin? Ilang beses ko bang dapat na ipaalala yan sa'yo? Alam ko naman po yun, Father eh. Opo, paulit-ulit niyo na po akong sinabihan na kapag nagdadasal kayo, ay huwag kayong kakausapin o gagambalain kahit may sunog pa o kaya lindol. Pero yung taong naghahanap po sa inyo, Father, parang mas matindi pa po siya sa sunog at lindol eh. Nang sabihin ko po sa kanya na hindi po kayo maaaring kausapin, aba nagwala po. Tapos nagbantang manggugulo kapag hindi po kagad kita naiharap sa kanya. Teka, sandali nga lang. Ano ba sinasabi mo? Sino ba naghahanap sa akin at natataranta ka ng ganyan? Ang totoo po niyan eh. Ngayon ko lang po siya nakita, Father. Basta isa pong matandang lalaki. Crispin daw po ang pangalan niya. Crispin? Si Mang Crispin? Kilala niyo po ba siya, Father? Dito ka lang muna sa kwarto ko, Boyet. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Po, pero Father, naglalaro po kami ng mga kalaro ko sa labas ng tumbang preso eh. 14 anyos ka na pero naglalaro ka pa ng larong pambata? Pambihira ka. Saka 6:00 na, kaya tama na ang paglalaro. Dito ka lang muna. Ikaw na magtapos ng dinadasal ko. Paano po kapag natapos ko na po ang dinadasal niyo, Father? Pwede na po ba akong lumabas at makipaglaro? Hindi, Boyet. Ulitin mo ang dasal hanggang sa balikan kita dito. Sige na. Simulan mo na ang pagdadasal, Boyet. Father naman eh. Minsan hindi ko rin maintindihan ng trip niyo sa buhay eh. Boyet, sundin mo na lang ang sinasabi ko at huwag ka ng maraming tanong. Sige na. Kailangan ko nang harapin ang aking bisita. Dito ka lang, Boyet, ha? Huwag kang lalabas dahil magagalit talaga ako sa'yo. Opo, Father. Takot ko lang po sa inyo. Matapos yun, ay lumabas na si Father Elias sa kanyang silid. Iniwanan niya roon si Boyet at isinara niya ang pinto. Habang pababa siya sa sala ng kumbento, ay bigla siyang nilukob ng pagtataka at kaba. Isang Crispin lamang ang kilala ni Father Elias at yun ay si Mang Crispin na isang kilalang albularyo sa baryo kung saan siya isinilang at lumaki. Ang baryong matagal niya nang kinalimutan dahil sa masalimuot na pangyayaring naranasan niya roon. Mahigit 10 taon ng pare si Father Elias sa lugar kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Doon ay tahimik ang kanyang buhay at iginagalang siya ng lahat. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. At yun ay dahil sa pagpapakita niya rin
ng pagmamahal sa lahat. Kabaligtaran yun ng naging buhay niya sa baryo kung saan siya nagmula. Nang makarating si Father Elias sa sala ng kumbento, ay isang matandang lalaki na may suot na salakot ang nakita niya. Nakatalikod yun sa gawin niya. Abala ang matandang lalaki sa pagtingin sa mga larawan na nakapatong sa mahabang tokador. Tumikhim si Father Elias upang kunin ang atensyon ng matandang lalaki. Mabilis na humarap sa kanya ang matanda na tila ba hindi makapaniwala nang makita siya. Naglakad siya palapit dito. Elias? Sandali, ikaw ba talaga yan? Aba, napakalaki ng iyong pinagbago. Mahigit 10 taon na tayong hindi nagkikita, Mang Crispin. Talagang malaki ang magiging pagbabago sa akin. Hindi lang kasi ako makapaniwala na totoo ngang isa ka ng ganap na pare sa baryong ito. Napakalayo mo na sa dating binata na nakikipaglaban sa mga aswang. Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Crispin. Kung gusto niyo ako makausap, ay huwag niyo nang babanggitin ang aking nakaraan. Matagal ko na pong kinalimutan ang lahat ng yun. Ayoko na pong balikan kung ano ko noon. Ay, pasensya ka na. Pasensya ka na. Sige ho, maupo muna kayo. Gusto niyo ba na maiinom? O baka nagugutom po kayo? Ay, huwag ka na mag-abala. Ayos lang ako. Sabay na naupo ang dalawa. Sa upuan na nasa sala, magkaharap sila. Naramdaman ni Father Elias ang pagkabahala kay Mang Crispin. Mang Crispin, oo nga pala. Nasabi sa akin ng isa sa aking mga sakristan na nagwala ka rito kanina dahil gusto mo raw akong makausap kagad. Gaano ba kaimportante ang ipinunta mo rito para magwala ka ng ganon, Mang Crispin? Tandaan nyo na ang kumbento ay sagrado dahil ito ay bahagi pa rin ng simbahan. Ay, pasensya ka na. Sadyang desperado lang akong makaharap ka kagad. Kaya ako yung ginawa. Kilala mo naman ako, Elias. Wala sa aking pagkatao ang nagwawala, ngunit talagang kailangan na kitang makausap. Dahil napaka-importante ng aking sasabihin sa'yo. Sabihin niyo na po ang kailangan niyo sabihin upang tayo matapos na rito. Kailangan ko rin pong ipagpatuloy ang aking pagdadasal na naputol dahil po sa pagdating niyo. Sandaling natigilan si Mang Crispin. Huminga ito ng malalim. Halata ang tensyon na nararamdaman ng matandang lalaki dahil sa bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Diretsyong tumingin ang matanda sa mga mata ni Father Elias bago ito muling nagsalita. Elias, kailangan na baryo natin ang tulong mo. May isang napakalakas na aswang ang ngayon ay nanggugulo sa ating baryo. Mang Crispin, simula nang umalis ako sa baryong yun, ay iniwan ko na rin doon ang pagiging manunugis ko. Isa pa pari na ako ngayon. At ang pagkitil po sa buhay ay labag sa aking sinumpa ang tungkulin. Labag pa rin ba? Kahit marami ng buhay ang kinuha ng mga aswang na yon. Elias, ikaw lamang ang kilala ko na kaya makipaglaban sa kahit na anong uri ng aswang. Gaano man ito kalakas o kabangis. Sigurado ko na matatalo at mapapatay mo siya. Pasensya na po, Mang Crispin. Pero hindi na po ako babalik sa baryong yun. Nangako ko sa aking sarili na kahit na anong mangyari, ay hindi natatapak ang aking mga paa sa lugar kung saan ako nakaranas ng matinding pasakit. Nauunawaan kita, Elias. Sadyang hindi maganda ang karanasan mo sa ating baryo. Ngunit ang aswang na aking tinutukoy ay ang bangkilan na si Gubara. Si Gubara? Nananaginip yata ako, Mang Crispin. Naiisip niyo bang gumawa ng kwento para lang bumalik ako sa ating baryo? Hindi yan uubra sa akin. Alam kong matagal nang patay si Gubara. Pinatay siya ng aking lolo matagal ng panahon. Mawalang galang na po. Pero makakaalis na po kayo
Tatayo na sana si Father Elias, pero mabilis na nagsalita si Mang Crispin upang pigilan siya. Nagsasabi ako ng totoo, muling nabuhay si Gubara. Sa dahilang hindi namin alam. Ginamit niya ang katawan ng asawa ni Kapitan Ramil, si Celia. Ano? Paano nangyari yun? Kahit kami, ay hindi rin alam ang kasagutan kung paano yun nangyari. Sumapi ang kaluluwa ni Gubara kay Celia. Kaya nagkaroon siya ng katawan. Kaya ngayon, ay muling naghahasik ng lagim at kamatayan si Gubara sa baryo natin, Elias. At ang kapatid mong si Amara, siya ang nangunguna sa pagprotekta sa mga tao. Pakiramdam ko, iniisip ni Amara na dahil nasa pamilya siya ng mahuhusay na manunugis, ay may responsibilidad siyang labanan si Gubara at siguruhing ligtas sa mga tao. Bakit naman yun gagawin ni Amara? Wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang, lalo na sa isang kagaya ni Gubara na isang bangkilan. Masyadong matapang ang kapatid mo na yon, Elias. Hindi na ako nagtataka dahil magkadugo kayo. Kaya kung ayaw mo mapahamak ang nag-iisa mong kapatid, ay babalik ka sa ating baryo para tuluyang wakasan si Gubara. Sandaling nag-isip si Father Elias. Bumalik sa alaala niya ang pinakamasakit na pangyayari na naranasan niya sa kanilang baryo. Si Father Elias ay mula sa pamilya ng mahuhusay na manunugis. Kaya bata pa lang ay sinanay na siya ng kanyang lolo at tatay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang mamatay ang tatay niya dahil sa malubhang sakit, ay napunta kay Father Elias ang pagiging punong manunugis sa kanilang baryo. Matapos kasing patayin ng kanyang lolo si Gubara, ay nanghina na ito. Hanggang isang malakas na aswang ang umatake sa baryo nila. Magkatulong na nilabanan ni na Father Elias at ng lolo niya ang naturang aswang. Kahit nakita ng mga tao na nahihirapan at sugatan na sila, ay wala man lang tumulong sa kanila ni isa. Kahit anong pakiusap ang ginawa ni Father Elias noon, ay tila bingi ang mga tao. Napatay man ni Father Elias ang aswang, ay napatay din ng aswang ang lolo niya. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Father Elias nang muling nagsalita si Mang Crispin. Alam kong malaki ang tampo mo sa ating baryo. Pero Elias, kailangan talaga namin ang tulong mo. Masyadong malakas si Gubara. Hindi namin siya kaya. Kahit pa lahat ng tao sa ating baryo ay magtulong-tulong. Kahit wag mo na itong gawin para sa ating baryo, gawin mo na lang ito para sa kapatid mo si Amara. Alam kong wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Baka dumating ang panahon na maging siya ay mapahamak. Talagang ginamit niyo pang pangalan ng kapatid ko para lang pagbigyan ko ang inyong gusto. Pero pasensya na talaga, Mang Crispin. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging manunugis. Nakatuon na ako ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sige na, Mang Crispin. Makakaalis na ho kayo. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Masaya po ako na makalipas ang napakahabang panahon ay nakakita ako ng isang pamilyar na muka. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, Elias? Ano kailangan kong gawin para pumayag ka na labanan si Gubara? Gusto mo ba na lumuhod pa ako sa iyong harapan? Hindi mo na kailangan gawin yan, Mang Crispin. Walang bagay ang kayang baguhin ng aking desisyon. Ang gawin nyo ay pagtibayin nyo ang inyong pagbabantay. Himukin nyo ang mga tao sa baryo nyo, lalo na ang mga kalalakihan na makipaglaban. Pasensya na po talaga. Pero may mga bagay pa akong dapat na gawin. Tila naramdaman ni Mang Crispin ang pagiging buo ng desisyon ni Father Elias. Kaya tumayo na ito. Nagpasalamat ito kay Father Elias bago ito tuluyang umalis. Nanatiling nakatayo si Father Elias sa gitna ng sala. Mabilis ang tibok ng puso niya.
Hindi pa rin siya makapaniwala kung paanong nabuhay si Gubara sa katawan ng ibang tao. Aminado siya na may parte pa rin ng puso niya na nagsasabing kailangan niyang bumalik sa kanilang baryo. Pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari noon, ay bumabalik din ang hinanakit niya sa mga tao sa lugar na yon. Alam ni Father Elias na mali ang magkaroon ng hinanakit. Ngunit kahit isa na siyang pari, ay tao pa rin siya. May damdamin pa rin siya, gaya ng pangkaraniwang tao. At naniniwala siya na kung tinulungan lang sana sila ng mga tao noon, ay sigurado siya na buhay pa rin sana hanggang ngayon ang kanyang mahal na lolo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay magkasama ng nagsasalo sa hapunan sina Father Elias at ang batang si Boyet. Pritong tilapia at tinola ang kanilang ulam. Si Boyet ay isang binatilyo na dating palaboy. Wala itong pamilya at walang permanenteng tahanan. Madalas itong pagkatuwaan ng mga tao, kaya naawa rito si Father Elias hanggang sa nagdesisyon siyang ampunin ito at gawing sakristan. Pinag-aaral niya rin ito upang magkaroon ng direksyon ang buhay nito. Father, totoo ba yung narinig kong pinag-usapan nyo kanina ni Mang Crispin? Dati kang manunugis ng mga aswang? Sabi ko na nga hindi mo sinunod ang aking sinabi sa'yo. Lumabas ka pa rin ng kwarto at ang matindi pa, nakinig ka pa sa usapan ng ibang tao. Pasensya ka na, Father, ah. Hindi ko na kasi napigilan na alamin kung sino ba yung bisita mo kanina eh. Halatang halata kasi na ayaw mo malaman kung sino siya eh. Mas lalo tuloy lumaki ang kagustuhan kong makilala siya. Hindi ka na talaga marunong makinig sa akin, ha? Hindi ka na kagaya nung dati. Nakikinig pa rin naman ako sa inyo, Father eh. Kanina lang talaga hindi. Pero totoo po ba yung mga narinig ko kanina, Father? Dati kayo manunugis at pinapabalik kayo nung Mang Crispin sa inyong baryo para makipaglaban dun sa nabuhay na namang aswang na si... Ano nga bang pangalan nun? Gubara. Ayun, si Gubara. Ano, Father? Sagutin niyo naman po ang tanong ko. Totoo po ba ang lahat ng yon? Narinig mo na ang usapan namin kanina, di ba? Bakit kailangan mo pa ng kumpirmasyon? Manahimik ka na lang dyan at ituloy mo na ang pagkain mo. Wow! Kung ganun, totoo nga na isa kayong manunugis. Sobrang astig niyo po pala. Ini-imagine ko pa lang na may hawak kayong itak habang nakikipaglaban doon sa mga aswang, kinikilabutan na talaga ako. O, tingnan mo, Father, oh. Tumataas sa mga balahibo ko sa braso. Father, bakit hindi po kayo bumalik ulit sa baryo nyo para labanan po yung aswang na yon? Sasama po ako sa inyo. Gusto ko po kayong makitang nakikipaglaban sa aswang. Tumahimik ka na, Boyet, pwede ba? Hindi yan mangyayari. Dahil hindi na ako babalik sa baryong yun. Pero, Father... Boyet, tama na. Tapusin mo na ang pagkain mo. At huwag ka na magtanong sa mga bagay na hindi makakatulong sa ating dalawa. Naging seryoso ang mukha ni Father Elias at diretso niyang tinignan ang mga mata ni Boyet. Napayuko si Boyet at ipinagpatuloy na lamang nito ang pagkain. Alam ni Boyet na kapag ginawa na yon ni Father Elias, ay unti-unti na siyang nagagalit. Ngunit ang totoo ay hindi galit si Father Elias. Nais lang niyang iwasan na mapag-usapan ang kanyang nakaraan dahil matagal na siyang nangako sa kanyang sarili na hindi niya na yon babalikan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Father Elias, ay dinalaw siya ng isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang dalaga niyang kapatid na si Amara sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Hawak nito ang isang itak habang buong tapang na lumalaban sa mga aswang. Habang tumatagal ay parami ng parami ang mga aswang hanggang sa bumagsak si Amara matapos itong sunggaban ng isang aswang sa likod.
Sunod-sunod na ang mga aswang na umatake kay Amara. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang kalunos-lunos na sigaw ni Amara habang umihingi ng tulong kay Father Elias. Amara! Amara! Napabalikwa si Father Elias nang magising siya mula sa panaginip na yon. Habol niya ang paghinga at tagaktak ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nagulat siya at muling napasigaw nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Boyet na may dalang kandila kaya inakala niya na isa itong multo. May pag-aalangang lumapit si Boyet kay Father Elias. Father Elias, ano po nangyari? Bakit ka po sumigaw? May magnanakaw bang nakapasok? Nasaan po? Humanda siya sa akin dahil makakatikim siya ng karate ko. Kung makapagsalita ka ng karate, parang marunong ka talaga nun ah. Mas natakot pa nga ako sa pagdating mo eh. Pambihira ka, akala ko multo ka na nangihingi ng hustisya. Aray, grabe ka talaga sa akin, Father Elias ha. Minsan iniisip ko tuloy, hindi kayo totoong pare eh. Masyado pong pasmado ang bibig nyo eh. Lumabas ka na nga ng kwarto ko, Boyet. Bumalik ka na sa silid mo at matulog ka na. Pero bakit nga po kayo sumigaw, Father? Yung sigaw nyo po kasi parang takot na takot po kayo eh. Wala ito. Nanaginip lang ako ng hindi maganda. Ano po napanaginipan nyo, Father? Kwento nyo naman po sa akin, makikinig ako. Boyet, ayoko magkwento ngayon. Sige na, iwan mo na ako. Okay lang ako. Sure po ba kayo, Father? Oo, huwag ka nang makulit, Boyet. Lumabas na si Boyet ng kwarto ni Father Elias. Nang mag-isa na siya, ay umayo siya ng higa pero hindi na siya nakabalik sa pagtulog. Inalala niya ang nakababata at nag-iisa niyang kapatid na si Amara. Naisip niya na may posibilidad na magkatotoo ang panaginip niya na yun dahil sinabi ni Mang Crispin na si Amara ang nangunguna sa pakikipaglaban sa aswang na si Gubara. Kinabukasan ng umaga, nakatayo si Father Elias sa harapan ng mga tao sa loob ng simbahan. Nagtungo siya sa gitna at sinimulan niya ang kanyang homily. Mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kabanata 4, talata 31 hanggang 32. Alisin niyo ang lahat ng galit, puot at panlilibak at lahat ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, mapagpatawad, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, ang galit ay parang binhi. Kapag ito ay itinanim at hinayaan nating lumago, magbubunga ito ng hinanakit at pagkawasak. Ngunit kung ang itinanim natin ay pangunawa, pagmamahal at pagpapatawad, magbubunga ito ng kapayapaan at pagkakaisa. Mga kapatid, huwag nating hayaang mabulok ang ating mga puso sa puot dahil walang kabutihang naidudulot ito. Ang Diyos ay hindi nagtatanim ng galit, kundi ng pag-ibig. At yun ang dapat nating tularan. Matapos sabihin ni Father Elias ang kanyang homily, ay bahagya siyang natahimik. Bumigat ang kanyang dibdib at tila sumaksak ang sarili niyang mga salita sa kanyang isipan. Naalala niya ang gabing nakipaglaban sila ng kanyang lolo laban sa mga aswang at kahit nakita ng mga tao na kailangan nila ng tulong, ay walang tumulong sa kanila. Hindi sinasadyang nahagip ng mata niya si Mang Crispin na nasa huliang hanay ng upuan. Matiim yung nakatingin sa kanya na para bang alam nito na tinamaan siya
sa kanyang mga sinabi. Matapos ang misa ni Father Elias, ay isa-isa nang umalis ang mga tao. Nasanay na siya na hindi siya umaalis sa unahan. Hanggang sa wala ng tao ang nasa loob ng simbahan. Halos lahat ng mga tao ay umalis na maliban kay Mang Crispin na nakaupo pa rin. Tumalikod na si Father Elias para magtungo sa kumbento pero hinabol siya ni Mang Crispin at naabutan siya nito sa sala ng kumbento. Humarang si Mang Crispin sa harapan ni Father Elias. Mang Crispin, ano bang ginagawa niyo rito? Akala ko ba umalis na kayo? Bakit hindi pa kayo bumabalik sa baryo niyo? Baryo natin, Elias. Baryo natin. Kahit matagal ka nang wala roon, ay hindi mo maaalis ang katotohanan na doon kay pinanganak. At parte ka pa rin ng lugar na yon. Ayoko na pong makipagtalo sa inyo, Mang Crispin. Kung yan po ang gusto niyong isipin ay bahala po kayo. May mga kailangan pa po akong gawin. Pasensya na po kung hindi ko kayo mahaharap ngayon. Yung homily mo kanina, yung tungkol sa pagtatanim ng galit, naramdaman kong tinamaan ka doon. Sa bibig mo na mismo ng galing, Elias. Mali ang magtanim ng galit. Sana ay maunawaan mo na kaya hindi kayo natulungan ng mga tao ng lolo mo noong mga panahong yon. Dahil lubang takot sila. Bukod doon, wala silang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tumiim ang bagang ni Father Elias. Nag-init ang kanyang mga mata. Ginawa niya ang lahat upang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na lang siya nagsalita dahil alam na alam niyang hindi magagandang salita ang lalabas sa kanyang bibig. Inisip niya na siya ay isang pari at alagad ng Diyos at katatapos lang niya sa kanyang misa. Nang hindi na nagsalita si Father Elias, ay tumalikod na lamang si Mang Crispin. Nakakailang hakbang pa lamang si Mang Crispin nang bumalik sa alaala ni Father Elias ang napanaginipan niya kagabi. Ang totoo, hindi na siya nakatulog simula nang magising siya sa panaginip niyang yun. Mang Crispin, sandali lang po. Huminto si Mang Crispin at muli itong lumapit kay Father Elias. Bakit, Elias? Nagbago na ba ang isip mo? Sasama ka na ba sa akin pabalik sa baryo natin? Mang Crispin, totoo ba ang sinabi mo na nangunguna si Amara sa pakikipaglaban kay Gubara? Totoo yun. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Kahit ako'y nagulat ng pangunahan ni Amara ang pakikipaglaban kay Gubara. Nasabi ko na sa'yo ang maaaring dahilan niya. Bakit mo nga pala naitanong yan bigla? Ang totoo po kasi niyan, napanaginipan ko po si Amara kagabi. Nakikipaglaban po siya sa mga aswang tapos pinatay siya ng mga aswang. Mang Crispin, natatakot ako sa maaaring mangyari sa kapatid ko sa ginagawa niya. Kaya nga kailangan mo sumama sa akin, Elias. Kailangan mong tulungan ng kapatid mo. Nakikiusap ako sa iyo. Sandaling nag-isip si Father Elias. Si Amara na lamang ang nag-iisang kadugo niya. Kahit natiis niya na wag itong makita ng ilang taon, ay mahalaga pa rin sa kanya ang kapatid niya. Sige po. Sasama na po ako sa inyo. Pero kailangan niyo akong bigyan ng ilang araw dahil kailangan kong makahanap ng pari na pansamantalang papalit sa akin dito. Hindi po ako maaaring umalis dito ng basta na lamang. Salamat. Salamat, Elias. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa desisyon mo na yan. Huwag ka mag-alala. Dahil hihintayin kita. Sabay tayong babalik sa baryo natin at sigurado ko na ikaw ang tatapos sa kasamaan ni Gubara. Gaya ng ginawa ng iyong lolo noon. Tumango na lamang si Father Elias bilang tugon. Pero sa loob ng utak niya ay may ibang bagay siyang nais gawin. Kaya gusto niyang bumalik sa kanilang baryo. Matapos ng pakikipag-usap ni Father Elias kay Mang Crispin,
ay nagtungo na siya sa kanyang silid. Umupo siya sa upuang nasa tabi ng bintana. Sa pagdungaw niya sa bintana ay nakita niya si Mang Crispin na naglalakad papalayo sa simbahan. Nagulat si Father Elias sa biglang pagpasok ni Boyet. May dala itong malinis na kumot at mga punda. "Pwede ba, Boyet? Matuto ka naman kumatok. Kung may sakit ako sa puso, aba, matagal na akong inatake sa puso ng dahil sa'yo." Hehe, bawasan mo kasi ang pagkakape, Father. Nagiging masyado ka ng magugulatin eh. Nandito po ako para palitan po ng punda ang mga unan nyo. Saka papalitan ko na rin po ang kumot nyo. Okay, sige. Gawin mo lang dapat mong gawin at pagkatapos ay lumabas ka na. Muling itinuon ni Father Elias ang kanyang mga mata sa labas ng bintana habang si Boyet naman ay nagsimula na sa pagpapalit ng punda ng mga unan. Kailan po pala kayo aalis para sumama kay Mang Crispin, Father? Siguro baka sa Miyerkules. Kailangan ko lang makasiguro na may papalit sa akin dito. Teka, paano mo nalaman na aalis ako? Nakausap mo ba si Mang Crispin at siya nagsabi sa'yo? Hindi po. Narinig ko po ang pinag-uusapan nyo kanina ni Mang Crispin. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng ibang tao? Teka, bago ka magalit, Father, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap niyo ni Mang Crispin. Dadalhin ko na po kasi sana yung mga ginagamit niyo sa misa sa storage room. Tapos, doon ko na po narinig ang pinag-uusapan niyo. Hindi ko po yung sinasadya, maniwala po kayo. Kahit na, Boyet. Dapat ay umalis ka na lang para hindi mo narinig ang pinag-uusapan namin. Pero Father, babalikan na po ba talaga sa baryo nyo? Ibig sabihin makikipaglaban ka na po ulit sa mga aswang? Babalik ako sa lugar na yung, Boyet. Pero hindi ako makikipaglaban sa mga aswang. Pero, yun ang narinig ko sinabi ni Mang Crispin, Father Yun ang sinabi niya. Pero hindi ko sinabing ganun ang gagawin ko. Kaya ako babalik sa baryong yun. Babalik ako ron para kunin ang kapatid ko na nakikipaglaban sa aswang. Dadaling ko siya rito para makasigurado ko na ligtas siya. Pero Father Elias, para pong pinaasa niyo lang po si Mang Crispin kung ganon. Ang akala niya po kasi, kaya kasasama sa kanya dahil makikipaglaban ka ron kay Gubara. Hindi po ba kayo mismo nagsabi sa akin na masama po magsinungaling? Alam ko, Boyet. Alam kong mali ang magsinungaling. Pero alam ko rin na mapapatawad ako ng Diyos sa ginawa ko dahil maganda ang aking intensyon. Okay po, sabi niyo Pero, pwede po ba akong sumama sa inyo, Father? Para po makapagbakasyon ako kahit sandali lang. Palagi na lang po kasi ako nandito sa simbahan Wala naman po akong ibang lugar na napupuntahan. Hindi bakasyon ang ipupunta ko ron, Boyet. Dito ka lang. Wala ka rin namang maitutulong sa akin doon. Aba, pwede po ako magdala ng mga dadali nyo. Pwede niyo po akong utusan kung kinakailangan. Saka, hindi po ako sanay na malayo sa inyo, Father Sige na po, isama niyo na po ako. Mamimiss ko po kayo Panigurado na magiging masaya ako kapag sumama ako sa inyo. Ay, nako. Sige na. Oo na, payag na ako na sumama ka sa akin. Pero tandaan mo na ayoko magpapasaway ka ron, ha? Hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko at lahat ng sasabihin ko ay kailangan mong sundin. Nagkakaintindihan ba tayo? Yun lang po pala Yakang-yaka ko pong gawin yun. Bahagyang napangiti si Father Elias sa kasiyahan na ipinakita ni Boyet. Kahit makulit si Boyet at madalas itong nagpapasaway, ay mahalaga pa rin ito sa kanya. Parang anak na ang turing niya rito at wala siyang ibang nais kundi ang ikabubuti at kasiyahan nito. At kung ang pagsama nito sa kanya sa baryo kung saan siya magtutungo ay magpapasaya rito, ay handa siyang isama ito roon. Agad na nagtungo at nakipag-usap si Father Elias sa kanilang obispo upang humingi ng pahintulot para makapagbakasyon siya ng 1 linggo. Ipinaliwanag niya
na may kamag-anak siyang namatay at humingi siya ng tulong dito na magpadala ng pansamantalang kapalit na pari sa kanyang parokya. Ilang araw ding naghintay si Father Elias bago dumating ang itinalagang pari na pansamantalang hahalili sa kanya upang magpatuloy ng mga misa at gawain sa simbahan. Nang matiyak niyang maayos na ang lahat at walang maiiwang responsibilidad na nakabinbin, ay nakahinga na siya ng maluwag at inihanda na niya ang sarili para sa nalalapit niyang pagbabalik sa kanilang baryo. Isang gabi, abala si Father Elias sa pag-iempake ng mga gamit na dadalhin niya sa pag-alis nila mamayang madaling araw. Huli niyang inilagay sa kanyang traveling bag ang Biblia at rosaryo. Matapos niyang mag-empake, ay may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Bumukas yun at pumasok si Boyet. Father Elias, tapos na po ako mag-empake. Hindi ko na po dinamihan ang dinala kong damit kasi ang sabi niyo po, ilang araw lang naman tayo ron. Oo, Boyet. Basta makumbinsi ko ang kapatid ko na sumama sa atin, babalik na kagad tayo rito. Pero Father, sigurado po ba kayo na sasama po sa atin ang kapatid nyo? Hindi po ba siya po ang nangunguna sa pakikipaglaban sa aswang sa baryo nyo? Mas matanda ako sa kanya at naniniwala ako na makikinig siya sa akin. Alam kong alam niya na gagawin ko to dahil ayoko mapahamak siya. Eh si Mang Crispin, Father? Anong tungkol kay Mang Crispin, Boyet? Hindi po ba kayo inuusig ng konsensya nyo? Kasi nagsisinungaling po kayo sa kanya. Asang-asa pa naman siya sa inyo na makikipaglaban kayo ron kay Gubara. Kawawa naman siya, Father. Mas kawawa ang kapatid ko, Boyet, kapag namatay siya sa kalaban niyang aswang. Talagang patay kagad, Father? Hindi pa pwedeng mapahamak muna? Alam mo, ikaw na bata ka, ang dami mo talagang alam. Sige na, matulog ka na. At maaga pa tayong aalis mamayang madaling araw. Kapag ikaw hindi nagising, iiwan talaga kita. Grabe ka talaga, Father. Matutulog na nga po ako eh. Huwag niyo po akong iiwan, ha? Nagmamadaling umalis si Boyet para magtungo na sa kwarto nito. Nang mag-isa na muli si Father Elias, ay siniguro niya na wala na siyang nakalimutang ilagay sa kanyang bag bago siya natulog. Pagsapit ng madaling araw, ay lumabas na ng kumbento sina Father Elias at Boyet. Bit-bit nila ang kanika nilang bag. Sinalubong sila ni Mang Crispin sa labas ng simbahan. Mula roon ay sumakay sila ng tricycle na nagatid sa kanila sa istasyon ng bus. Sumakay sila ng bus at nang napuno na yon ng pasahero, ay umandar na yon. Magkatabi sina Father Elias at Mang Crispin habang si Boyet ay nasa kanilang likuran. Habang nakamasid si Father Elias sa labas ng bintana, ay naririnig niya ang boses ni Mang Crispin. Sa totoo lang, suntok sa buwan ang pagpunta ko sa inyo, Elias. Hindi ako sigurado kung sasama ka sa akin o hindi. Kaya napakasaya ko ngayon dahil kasama na kitang babalik sa ating baryo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong na magagawa mo sa aming lahat. Lalo na't ikaw lamang ang kilala kong may kakayahan na makipaglaban sa kagaya ni Gubara. Maging ako, Mang Crispin, ay hindi makapaniwala na sasama ako sa inyo. Ngunit huwag niyong isipin na ito ay gagawin ko para sa mga tao sa baryong yun. Ayoko lang may mangyaring masama sa aking kapatid na si Amara. Siya na lamang ang natitira kong kadugo. At para sa isang babae, ay hindi siya ang dapat nangunguna sa pakikipaglaban kay Gubara. Ang bagay na yun ay gawain ng isang lalaki. Sadyang nasa dugo ni Amara ang pagiging manunugis. Pinipigilan ko siya nung una. Pero matindi ang pagnanais niyang makipaglaban upang iligtas at protekta ng ating baryo. Hindi na nagsalita pa si Father Elias at ipinikit na niya ang kanyang mga mata upang hindi na siya kausapin pa ni Mang Crispin. Labis na ang konsensyang kanyang nararamdaman dahil puro kasinungalingan na ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya kasi kayang sabihin kay Mang Crispin
na kaya siya babalik sa kanilang baryo ay upang kunin at ilayo roon ang kanyang nag-iisang kapatid. Makalipas ang napakahabang oras ng pagbiyahe, ay nakarating na sina Father Elias sa baryong iniwanan niya noon. Hapon na nang makarating sila roon. Sa tagal na nawala siya sa lugar na yon, ay halos wala yung pinagbago. Halos walang katao-tao sa labas, kahit hindi pa madilim ang paligid. Ramdam ni Father Elias ang takot na bumabalot sa buong baryo. May ilan na nakakita sa kanya at tinitigan siya ng mabuti mula sa malayo na parabang inaalam ng mga ito kung sino siya. Nang makarating na sila sa harapan ng bahay ni na Father Elias, ay bahagyang naluha ang pari. Samot-saring alaala ang bumalik sa kanya. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa tuluyan na siyang naging ganap na manunugis ng mga aswang. Halika, sigurado ko na nasa likod ng inyong bahay si Amara. Alam ko na kapag ganitong oras ay gumagawa siya roon ng mga sibat mula sa kawayan. Naunang nagtungo si Mang Crispin sa likod ng bahay. Marahan ng paghakbang na nakasunod naman dito sina Father Elias at Boyet. Nasa gilid pa lang sila ng bahay ay narinig na nila ang boses ni Amara. Mang Crispin, nakabalik na po pala kayo. Kumusta po ang lakad nyo? Kasama niyo na po ba si Kuya Elias? Nakarating na si Father Elias sa likod ng bahay. Naroon si Amara na may hawak na kawayan at itak. Tuluyan nang pumatak ang luha ni Father Elias nang malaman na dalagang-dalaga na ang kanyang kapatid. Malayo na yon sa dalagitang si Amara nang umalis siya sa baryong yun. Naluluwang lumapit si Amara kay Father Elias. Hindi makapaniwalang tinignan siya nito. Kuya? Ikaw na ba talaga yan? Kuya Elias? Ako nga, Amara. Bagay na bagay pala talaga sa'yo maging pari, kuya. Bagay sa'yo ang suot mong abito. Totoo nga sinabi mo sa akin bago ka umalis na magiging pari ka dahil mas gusto mo ang tahimik na buhay. Iiwan ko muna kayo magkapatid para makapag-usap kayo. Boy at Iho, ilagay mo muna ang gamit ni Elias sa loob at sumama ka sa akin. Bigyan natin ng oras sina Elias at Amara. Sige po, Mang Crispin. Nang makaalis na sina Mang Crispin at Boyet, ay mahigpit na yumakap si Amara kay Father Elias. Gumanti naman si Father Elias ng yakap sa kanyang kapatid. Matapos nilang magyakap, ay kapwa sila luhaan. Sobrang saya ko, kuya. Kasi nandito ka na ulit sa baryo natin. Pero sana, kuya, ay proud ka sa akin. Kasi nakaya ko mag-isang mabuhay. Patawarin mo ako kung iniwanan kita noon. Patawad kung umalis pa rin ako kahit alam ko na mabubuhay ka rito na mag-isa. Ayos lang, kuya. Dahil kasi ron ay mas naging matapang ako. Natuto ko mabuhay nang hindi palaging nakadepende sa ibang tao. Kaya nga sobra kitang ipinagmamalaki, Amara. Napakalayo mo na sa matatakuting dalagitan na kahit sa kidlat at kulog ay nagtatago. Naalala mo pa talaga yun, kuya. Pero maiba ako. Siguro naman, kuya, ay nasabi na sa'yo ni Mang Crispin ang nangyayari rito sa ating baryo. Si Gubara, yung malakas na bangkilan, nabuhay ulit siya. Hindi namin alam kung paano bumangon ang kanyang espiritu at sumanib yun sa asawa ni Kapitan. Kaya ngayon, may katawan na ulit siya at nag-aasik siya ng lagim dito sa ating baryo. Nakapagtataka nga ang bagay na yan. Hindi ko alam na kaya palang sumanib ng kaluluwa ng isang aswang upang magkaroon ito ng panibagong katawan. Kahit nga si Mang Crispin ay hindi rin alam kasagutan sa misteryong yan. Pero kuya, kaya ka ba bumalik dito ay dahil tutulungan mo kaming labanan si Gubara? Sa totoo lang, nahihirapan na kaming labanan si Gubara, kuya. Lalo na at wala namang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang ang mga tao rito. Ang pamilya lang natin ang may kaalaman pagdating sa ganung bagay. Amara, may itatanong pala ako sa'yo.
Totoo ba ang sinabi ni Mang Crispin na ikaw ang nangunguna sa pakikipaglaban kay Gubara? Oo kuya, totoo yun. Nung unang beses kasing sumalaki si Gubara, ay walang kahit isang nakipaglaban sa kanya. Lahat kami nagtago. Doon ko naisip na kailangan kong tumindig at pangunahan ng pakikipaglaban dahil ang pamilya natin ay mula sa lahing mga manunugis. Kailangan na may isang magsimula upang sumunod ang marami. Ngunit nakakalimutan mo bang ikaw ay isang babae? Ang pakikipaglaban sa mga aswang ay gawain lamang ng isang lalaki. Hindi ko iniisip kung ano ang aking kasarian, kuya. Ang tanging nasa isip ko ay ang maprotektahan ng baryo natin laban sa hayop na gubaran yon. Nakalimutan mo na rin yata na namatay si Lolo dahil hindi kami tinulungan ng mga tao sa pakikipaglaban namin sa isang aswang. Ano't nais mo pa rin protektahan ng mga tao sa lugar na to? Dahil mahal sila ni Lolo. Mahal ni Lolo ang mga tao sa baryo natin, kuya. Alam ko na namatay si Lolo na masaya dahil sa kahuli-hulihan niyang hininga ay nagawa niya ang gusto niya at nakakapagpasaya sa kanya. At yun ay ang protektahan ng baryong ito. Biglang natahimik si Father Elias sa sinabing yun ng kanyang nakababatang kapatid na si Amara. Pakiramdam niya tuloy kahit isa siyang pari ay napakasama niya dahil mas mapagtanim siya ng sama ng loob kumpara sa kanyang nakababatang kapatid. Oo nga pala, Amara. Hindi ako naparito para makipaglaban kay Gubara. Nang malaman ko mula kay Mang Crispin na ikaw ang nangunguna sa pakikipaglaban sa aswang na yon, ay labis ako nag-alala sa'yo. Ano? Pero teka, kuya. Ano ang totoong dahilan mo? Bakit ka nandito ngayon? Dahil sa'yo, Amara. Hindi ko gustong ginagawa mong pakikipaglaban sa mga aswang. Nandito ako para sunduin ka. Isasama kita sa baryo kung saan ako nakatira ngayon. Mas ligtas ka ron at kapag naroon ka, ay mas magiging kampante ako. Pasensya na, kuya. Pero hindi ako aalis sa baryong to. Lalo na ngayon nandito na naman si Gubara. Kung makikita mo lang ang takot ng mga tao sa tuwing umaatake si Gubara, kuya, baka hindi ka na umalis dito. Baka hindi ka na umalis hanggat hindi mo napapatay ang Gubara na yon. Sa ganitong sitwasyon, hindi masamang isipin mo ang sarili mo. Sige na, mag-impake ka na at aalis na tayo ngayon din. Pasensya na, kuya. Hindi ako aalis dito. Hindi ko iiwan ng mga tao na nasa isang sitwasyon na hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hindi matututo ang mga tao rito kung palagi mo silang tutulungan. Hindi mo ako naiintindihan, kuya. Nung umalis ka, tiniwan mo ako mag-isa. Ang mga tao rito ang tumulong sa akin. Takot na takot ako nung una. Pero sina Aling Clara, sina Ate Sonia at kung sino-sino pa. Sila ang sumama sa akin sa bahay natin, lalo na sa gabi. Binibigyan nila ako ng pagkain araw-araw dahil alam nilang wala akong trabaho. Kung hindi dahil sa kanila, malamang ay ginusto ko na lang na sumunod kay Lolo sa kabilang buhay. Kaya itong ginagawa kong ito ay pagbawi ko sa kabutihan nila sa akin, kuya. Hindi man nakikipaglaban sa mga aswang ang karamihan sa mga tao rito, pero bumabawi naman sila sa ibang bagay. Yan sana ang gusto kong maintindihan mo, kuya. Nararapat lang nilang gawin ang lahat ng yun sa'yo, Amara. Napakalaki ng naitulong ni na tatay at lolo sa mga tao rito nung buhay pa sila. Buong buhay nila ay inilaan nila para protektahan ang baryong to mula sa mga aswang. Kahit na, kuya. Pasensya ka na talaga. Pero hindi ako sasama sa'yo sa baryong sinasabi mo. Dito lang ako. Kaya kung hindi ka naman pala makikipaglaban kay Gubara at narito ka lamang para sunduin ako, ay mas makabubuti pang umalis ka na lang. Amara, para rin sa'yo ang pag-alis natin dito. Hindi ka sinanay para makipaglaban sa mga aswang. Natatakot ako na baka may kung anong mangyari sa'yo kapag itinuloy mo ang ginagawa mo na yan. Kaya bilang nakatatandang kapatid mo, bilang kuya mo, inuutusan kitang sumama sa akin sa pag-alis ko. Pasensya na talaga, kuya. Pero buo ng pasya ko.
Dito lang ako. Poprotektahan ko ang mga tao rito mula kay Gubara. Hanggang mapatay ko na siya at bumalik na ang kapayapaan dito. Kung ganun, hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin. Mas maganda yun, kuya. Panigurado na habang buhay ka nang maninirahan dito. Dahil sa sinabi mo na yan. Nagtama ang mga mata ni na Father Elias at Amara. Nakita ni Father Elias na seryoso si Amara at tila ipinaramdam nito na wala itong dahilan para lisanin ang lugar na yon. Ngunit nangako si Father Elias sa kanyang sarili na hindi siya aalis sa baryong yun nang hindi niya kasama ang kanyang nag-iisang kapatid. Matapos kausapin ni Father Elias si Amara, ay pumasok na siya sa kanilang bahay. Ang plano niya ay magpahinga na sapagkat naramdaman niya ang pagod mula sa napakahabang biyahe nila kanina. Napansin niya na halos walang nagbago sa kanilang bahay. Nakasabit pa rin sa isang parte ng dingding ang mga litrato nila ni Amara kasama ang kanilang ama at lolo. Nakangiti silang lahat doon. Bakas sa mukha nila ang labis na kasiyahan. Ngunit para kay Father Elias, ang kasiyahang yun ay hindi na niya mararamdaman dahil wala na ang kanyang ama at lolo. Maya-maya pa ay dumating ang batang si Boyet. Agad itong lumapit sa kanya. Grabe si Mang Crispin. Alam naman niyang pagod ako sa biyahe. Nilakad niya ako ng nilakad dito sa baryo. Wala naman akong nakitang kakaiba, Father. Parang ganito rin sa baryo natin eh. Ay teka, nakausap niyo na po ba si Ate Amara? Pumayag na po ba siyang sumama sa atin? Hindi ko pa siya napapapayag, Boyet. Masyado siyang matigas. Ayaw niya makinig sa akin. Talagang gusto niyang gayahin sina tatay at lolo. Naprotektahan ng baryong to laban sa mga aswang hanggang sa huli nilang hininga. Nako, problema po yan, Father. Ibig po ba sabihin hindi kaagad tayo aalis dito? Ganun na nga, Boyet. Kailangan ko mapapayag ang kapatid ko sa gusto kong mangyari. Sinabi ko na sa kanya na hindi ako aalis hanggang sa hindi siya sumasama sa atin. Yes, ayos! Anong yes ayos ang sinasabi mo dyan, ha? Bakit parang masaya ka pa yata? Ay, sorry, Father. Pero di ba, ang sabi ko po sa inyo, ay gusto ko po magbakasyon. Kung hindi agad tayo aalis dito, ibig sabihin ay matagal din akong ligtas sa mga gawain sa simbahan. Bakit, Boyet? Nagsasawa ka na ba sa mga ginagawa mo sa simbahan, ha? Hindi naman po. Pero simula po kasi ng ampunin niyo ako, ay wala na akong ginawa kundi ang maglingkod sa simbahan at gawin ang mga dapat kong gawin doon. Hindi sa nagsasawa po ako, pero tao lang po tayo, Father. Kailangan din po natin ng pahinga kahit sandali sa mga bagay na nakasanayan nating gawin, hindi po ba? Pakiramdam ni Father Elias ay pinapatamaan siya ni Boyet sa mga sinabi nito kahit hindi yun ang intensyon nito. Aminado siya na simula nang naging pari siya ay inilaan na niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon at tuluyan niya ng tinalikuran ang pagiging manunugis. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Boyet o ng ibang mga tao, para sa kanya ay wala na siyang dahilan para bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinagabihan, naghanda si Amara ng masarap na hapunan. Nagprito ito ng galunggong at nagluto din ito ng ginisang munggo. Naging magana ang pagkain ni na Father Elias at Boyet. Ang galing mo palang magluto, Ate Amara. Napakalayo ng luto mo sa luto ni Father Elias. Bakit? Ano bang klaseng luto ang ginagawa ni Kuya? Nako, ayoko na lang magsalita at baka masaktan pa si Father Elias eh. Ibig sabihin, hindi ka talaga nasasarapan sa mga niluluto ko, Boyet? Hindi ba kapag nagluluto ko, ay palagi mo sinasabi na masarap? Wala naman kasi akong choice, Father eh. Ikaw lang naman kasi ang nagluluto para sa atin sa simbahan. Hayaan mo, kapag sumama sa atin si Amara, ay palagi na masarap ang kakainin natin sa simbahan. Biglang naubo si Amara sa sinabing yun ni Father Elias. Oh, ayos ka lang ba, Amara? Nasamid ka ba?
Uminom ka muna ng tubig. Nabigla lang ako sa sinabi mo, kuya. Akala ko kasi nakapag-usap na tayo kanina at malinaw na sa'yo na hindi ako sasama sa'yo. Malinaw din ang sinabi ko. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Kuya, pwede bang isang tabi mo na natin ang bagay na yan? Kararating mo lang dito. Gusto ko naman na mag-usap tayo na walang tensyon na namamagitan sa ating dalawa. Gusto ko malaman ang mga nangyari sa'yo nang nakalipas na 10 taon. Yun lang ba? Eto, naging pare ako at masaya ako sa baryo kung saan ako naninilbihan. Ramdam ko ang pagmamahal ng mga tao sa akin. Napakabait kasi ni Father Elias, ate. Lahat ng lumalapit sa kanya tumihingi ng tulong, lalo na yung may mga sakit, tinutulungan niya talaga. Pero palagi ko sinasabi na ang tulong na yun ay hindi mula sa akin. Yun ay mula sa mga tao at mga grupo na nagbibigay ng donasyon sa simbahan. Ako lamang ang tagapagbahagi nun. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago, kuya. Alam mo ba, Boyet, kahit nung medyo bata-bata pa si kuya, ay mabait na talaga siya. Malaki ang pagmamahal niya sa mga tao rito sa aming baryo. Kaya nga, ginawa niya ang lahat para maging mahusay na manunugis. Gusto niya kasing sundan ang yapak nila tatay at lolo na tumutulong sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga, ate? Kwentuhan niyo naman po ako nang naging pakikipaglaban ni Father Elias sa mga aswang. Amara, Boyet, tama na yan. Kumain na muna tayo at mamaya na kayo magkwentuhan. Ito talaga si Father, oh. Medyo KJ din kung minsan eh. Boyet, Sorry, Father. Sabi ko nga po, kumain na po muna tayo. napailing na lamang si Father Elias habang nakatingin kay Boyet. Ang totoo ay sinadya niyang pigilan si Amara na ikwento kay Boyet ang mga naging karanasan niya sa pakikipaglaban niya noon sa mga aswang. Ayaw niya nang marinig ang mga ganong kwento, lalo na't matagal niya nang kinalimutan ang parting yun ng kanyang nakaraan. Oras na ng pagtulog, pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Father Elias. Kaya habang mahimbing na natutulog si Boyet sa kanilang kwarto, ay lumabas siya at naupo sa upuang nasa harapan ng kanilang bahay. Napakatahimik ng paligid at tanging ang huni lamang ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Makalipas ang ilang sandali, ay lumabas din ng bahay ang kapatid niyang si Amara. Umupo ang dalaga sa tabi ni Father Elias. Alam mo, kuya, nang sabihin ni Mang Crispin na pupuntahan ka niya at kukumbinsin na bumalik dito, napakasaya ko. Sa loob kasi na mahigit 10 taon, hindi ako nawalan ng pag-asa na babalik ka rito. Pasensya ka na, Amara, kung hindi man lang kita dinadalaw dito. Alam mo naman kung ano ang aking dahilan. Pero walang araw at gabi na hindi kita isinama sa aking panalangin. Palagi kong ipinagdadasal na sana ay maayos ka sa araw-araw at palagi kanyang protektahan. Maraming salamat, kuya. Mukhang dinidinig ng Diyos ang mga dasal mo kasi hanggang ngayon ay buhay pa ako. Ngunit gusto kong sabihin sa'yo na minsan hindi sapat ang pagdarasal lang. Hindi pwedeng iasa natin palagi ang lahat sa ating Panginoon. Madalas ang mga nangyayari sa ating buhay ay bunga ng ating desisyon. Kaya alam ko na mas makabubuti kung titigil ka na sa pakikipaglaban sa mga aswang at sasama ka na sa akin. Pasensya ka na talaga, kuya. Pero kahit ilang beses mo akong pilitin, ay hindi talaga ako sasama sa'yo. Nasimulan ko na to, kaya kailangan ko itong tapusin. Isa pa, marami na ring napatay si Gubara simula na magbalik siya. Si Mang Kaloy, na matalik na kaibigan ni tatay, wala na siya. Pinatay siya ni Gubara, kuya. Pati na rin ang kababata mong sina Alex at Mario. Namatay din sila dahil kay Gubara. Magsasalita pa sana si Father Elias nang mapansin niya na biglang natigilan si Amara. Hinawakan ni Amara ang suot nitong agimat na nakasabit sa leeg nito at mariin itong pumikit. Sa pagmulat ng dalaga ay habol na nito
ang paghinga. Bakit, Tamara? Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Si Gubara, kuya. Nandito na naman siya. Kailangan ko siyang harapin. Ano? Hindi! Dito ka lang! Hindi ka aalis, Amara! Ngunit hindi pinakinggan ni Amara si Father Elias. Nagmamadaling pumasok sa bahay si Amara at paglabas nito ay may dala na itong matalas na itak. Walang lingon-likod itong tumakbo, papalayo. Amara! Amara, bumalik ka rito! Amara! Tila walang narinig si Amara at patuloy lang yun sa pagtakbo. Nagkaroon ng pagdadalawang isip si Father Elias kung susundan at tutulungan niya ang kanyang kapatid. Ngunit mas nanaig sa kanya ang desisyon niyang wag nang bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil sa pagsigaw ni Father Elias ay nagising si Boyet. Pupungas-pungas itong lumabas. Bakit ang ingay niyo naman po, Father? Alam niyo naman pong may natutulog eh. Boyet, bumalik ka na sa loob. Hindi ligtas dito sa labas. Sige na. Teka, bakit, Father? Ano po nangyari? Teka, ano po yun? Bakit nagsisigawan po ang mga tao? Sumasalakay si Gubara, Boyet, at umalis si Amara para harapin ang aswang na yun. Ano? Nandito po si Gubara? Gusto ko po siya makita, Father. Gusto ko po makakita ng totoong aswang. Tumigil ka, Boyet. Hindi to laro. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng isang bangkila na kagaya ni Gubara. Pero yun nga po ang isa sa dahilan kung bakit po ako sumama sa inyo dito eh. Para makakita po ako ng aswang. Sige na po, Father. Payagan niyo na po ako. Pangako po, mag-iingat po ako. Hindi. Pumasok ka sa loob, Boyet. Sorry po, Father. Pero hindi ko po kayo susundin ngayon. Gusto ko po talaga makakita ng totoong aswang. Babalik po kagad ako dito kapag nakita ko na po si Gubara. Biglang tumakbo ng mabilis si Boyet at hindi na nilingon si Father Elias. Hindi makapaniwala ang pari sa pagsuway na yon ni Boyet sa kanya at ang unang pumasok sa utak niya ay baka mapahamak ito. Kaya kahit napipilitan ay sinundan niya si Boyet upang pwersahan itong iuwi sa kanilang bahay. Nang makarating si Father Elias sa pinangyayarihan ng kaguluhan, ay nakita niya si Amara na nakikipaglaban kay Gubara. Ang aswang na si Gubara ay may nakakatakot na anyo. Meron itong malalaking pakpak na maihahalin tulad sa isang paniki. Matutulis ang mga kuko nito na parang mga patalim. Maging ang mga ngipin nito ay matutulis din. Pulang-pula ang mga mata ni Gubara na parang 2 pares ng bolang apoy. Meron itong mahaba at kulay itim na sungay. Nang makita ni Father Elias si Boyet na nakatago sa likod ng isang puno habang nanonood sa laban na nangyayari, ay agad niya itong nilapitan. Nagulat si Boyet nang hawakan niya ito sa braso. Boyet, halika na! Umuwi na tayo! Sandali na, Father. Nanonood pa ako sa pakikipaglaban ni Ate Amara kay Gubara eh. Tignan niyo po. Ang galing pala talaga ni ate sa pakikipaglaban sa aswang. Nakaka-elibs. Napatingin si Father Elias kay Amara habang hawak nito ang isang matalim na itak. Mistulang isang magiting na mandirigma ang kanyang kapatid. Mabilis itong gumalaw at madali nitong naiiwasan ang bawat pag-ataking ginagawa ni Gubara. Sa bawat paglusob ni Gubara mula sa impapawid, ay sinusuklian yun ni Amara ng mabilis na pag-ilag at malakas na pag-atake. Nakita ni Father Elias na ilang beses na nasugatan ni Amara si Gubara sa iba't ibang parte ng katawan nito. Grabe, Father. Sobrang astig talaga ni Ate Amara. Tignan niyo po ba ang galaw niyo? Parang aral na aral. Parang napakatagal nagsanay. Natutunan niya yan sa amin ni Lolo. Pati na rin sa aming tatay. Mukhang habang nagsasanay kami nun, ay pinapanood niya kami. Kaya alam niya ang mga ganyang galaw. Bakit hindi niyo po siya tulungan, Father? Gusto ko rin pong makita na nakikipaglaban po kayo sa aswang. Sige na po, Father. Tulungan niyo na po siya. Manahimik ka, Boyet. Isa na akong pari ngayon at hindi na ako manunugis.
Muling lumipad si Gubara at sumugod mula sa itaas. Naglalaway ito at galit na galit, subalit sinalubong ito ni Amara ng mabilis na saksak sa balikat. Napaatras si Gubara at lumipad yun papalayo hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanilang paningin. Doon na lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Takot na lumapit ang mga yun kay Amara upang magpasalamat. Nang sandaling yon ay lumabas na rin sina Father Elias sa likod ng puno. Naglakad siya papalapit kay Amara at hinawakan niya ito sa braso. Kuya! Umuwi na tayo. Sandali lang, kuya. Nagpapasalamat pa ang mga tao sa akin. Tama na yan. Umuwi na tayo. Wala nang nagawa si Amara, kundi ang sumunod at sumama sa kuya niyang si Father Elias. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay nasa labas si Mang Crispin na parabang naghihintay sa kanila. May bitbit itong bayong na wala silang ideya kung ano ang laman. Nakita mo naman siguro kung gaano kahusay makipaglaban si Amara. Siguro naman, Elias, ay hindi mo na siya pipilitin na sumama sa'yo. Paalis sa baryo natin. Teka. Paano niyo po nalaman ang bagay na yan? Amara, sinabi mo ba sa kanya? Hindi. Wala akong sinasabi kay Mang Crispin. Si Boyet ang nagsabi sa akin, Elias. Bago tayo umalis sa simbahan, ay ipinaalam niya na kaya ka nagbalik sa ating baryo ay upang ilayo sa lugar na to ang iyong kapatid. Mang Crispin naman pahamak eh. Hindi po ba sabi ko sa inyo huwag niyong sasabihin kay Father na ako nagsabi sa inyo? Yari tuloy ako ngayon. Ikaw talaga, Boyet, ha? Kahit kailan talaga puro pagpapasaway ang ginagawa mo. Huwag ka na magalit kay Boyet, Elias. Nakita mo naman, kahit nalaman ko na wala kang balak labanan si Gubara, ay isinama pa rin kita rito. Nais ko kasing makita mo mismo ang kalagayan ng ating lugar. Gusto kong maramdaman mo ang kanilang takot. Gusto kong makita mo ang tapang ng iyong kapatid. Dahil naniniwala ko na kahit matagal mo nang tinalikuran ang pagiging manunugis ng mga aswang, ay hindi ito basta-bastang mawawala sa iyong pagkatao. Gaya nga na sinabi ng iyong lolo noon, ang taong ipinanganak na manunugis ay mamamatay na isa pa ring manunugis. Iba ako, Mang Crispin. Iba ako. Hindi ganyan ang nakita ko kanina. Habang pinapanood kita habang nakikipaglaban si Amara kay Gubara, nakita ko na gusto mo siyang tulungan at labis ang iyong pagkabanga. Huwag mong pigilan kung ano ang sinasabi ng puso mo, Elias. Maiintindihan ng Diyos kung pipiliin mong labanan at patayin ang demonyong si Gubara. Mas magiging madali ang kamatayan niya kung dalawa kayo ng kapatid mong si Amara ang makikipaglaban sa kanya. Gamitin mo ng muli ang iyong krusipiho. Mula sa bayong na hawak ni Mang Crispin, ay inilabas nito ang isang malaking krusipiho. Halos 5 dangkal niya ang haba nun. Gawa yun sa magandang uri ng metal. Napasinghap si Father Elias nang makita niya ang krusipiho. Yun ay ang kanyang kakaibang sandata laban sa mga aswang. Sa unang tingin ay masasabi na isa lamang yung normal na krusipiho. Ngunit kapag hinugot ang itaas na bahagi nun, ay lalabas ang isang mahabang patalim. Yun ay minana pa niya sa kanyang ama. Lumapit si Mang Crispin kay Father Elias. Inilapit nito sa kanya ang krusipiho. Ilayo niyo sa akin ang bagay na yan. Ayoko na yan makita. Saka paano yan napunta sa inyo? Tinapon ko na noon yan sa ilog Kinuha ko ito mula sa ilog na yung pinagtapunan. Alam ko na darating ang panahon na muli mo ito kakailanganin. Kaya itinago ko at inalagaan. Nagkakabali ka, Mang Crispin. Hindi ko na yan kailangan at kahit kailan,
Hindi ko na muling gagamitin ang sandatang yan. Kuya, pakiusap. Tulungan mo akong labanan si Gubara. Oo, nagagawa ko siyang itaboy. Ngunit nararamdaman ko na habang tumatagal ay palakas siya ng palakas. Ayokong dumating sa punto na kapag sobrang lakas na siya, ay hindi ko na siya kayang labanan. Kaya bago pa niya tuluyang makamit ang buo niyang lakas, ay dapat na natin siyang tapusin. Hindi, ayoko. Hindi niyo ako mapipilit na muling maging manunugis. Hindi ako bumalik dito para makipaglaban sa aswang. Nandito ako para sunduin ka, Amara. Nandito ako para ilayo ka sa panganib at sa lugar na to. Ngunit nagulat si Father Elias nang kunin ni Mang Crispin ang isa niyang kamay at ipinatong nito roon ang kursipiyo. Naramdaman niya ang lamig nun. Mabigat yun. Pero kahit matagal niya na yung hindi nahahawakan, ay tila sanay na sanay pa rin siya na dalhin yun. Magnilay-nilay ka, Elias. Pagmasdan mo ng madalas ang sandata na ginamit mo noon para protektahan ang baryong ito laban sa masasamang elemento. Mag-isip ka ng mabuti at sa muli nating pag-uusap, kung ano man ang magiging desisyon mo, ay igagalang namin. Amara, uuwi na ako. Maraming salamat dahil muli mong iniligtas ang ating baryo mula kay Gubara. Matapos yun, ay umalis na si Mang Crispin. Naiwan sa mga kamay ni Father Elias ang kursipiho. Hindi na rin nagsalita sina Amara at Boyet. Magkasamang pumasok ang dalawa sa bahay. Naiwang mag-isa si Father Elias sa labas habang hawak niya ang sandata na napakaraming aswang na ang napaslang. Habang nakatingin si Father Elias sa kursipiho, ay hindi niya alam ang kanyang mararamdaman. Nang nagdesisyon siyang itapon yon, ay hindi na siya umasa na muli niya itong makikita. Kaya hindi pa rin siya makapaniwala na nasa mga kamay na niya ang kanyang nag-iisang sandata. Magdamag na hindi nakatulog si Father Elias dahil sa pag-iisip kung ano ang kanyang magiging desisyon. Nagtatalo ang kanyang utak at puso. Nais ng utak niya na sapilitang ilayo ang kapatid niyang si Amara sa lugar na yon. Ngunit ang gusto naman ng kanyang puso ay tulungan si Amara na labanan ang aswang na si Gubara. Nagulat na lamang siya nang makarinig ng sunod-sunod na pagtilaok ng manok sa labas ng kanilang bahay. Nang buksan niya ang bintana, ay nakita niya ang unti-unting pagsilip ng araw sa silangan. Tinignan niya ang kursipihong nakasandal sa dingding. Hindi na kita kailangan. Matagal na kitang tinalikuran, gaya ng pakikipaglaban ko sa mga aswang. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Father Elias ng mga sandaling yun. Kinuha niya ang kursipiyo at saka siya lumabas ng kanilang bahay. Malalaki ang kanyang mga akbang at makalipas ang ilang minuto ay narating na niya ang malinis na ilog na nasa bukana ng kagubatan. Bumalik sa alaala niya ang gabing itinapon niya roon ang sandata niyang kursipiho. Tinignan ni Father Elias ang kursipiho at kinausap niya yon na parabang naiintindihan siya nito. Patawarin mo ko kung sa pangalawang pagkakataon ay itatapon kita. Hindi na kita kailangan. Matagal na kitang kinalimutan. Pero nais kong magpasalamat sa iyo sa mga laban na kasama kita at naipanalo natin. At sana, sa pagkakataong ito, ay huwag ka nang bumalik sa akin. Akmang itatapon na sana ni Father Elias ang kursipiyo sa malalim na bahagi ng ilog nang marinig niya ang pagtawag ni Boyet sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Boyet na humahangos na palapit sa kanya.
Boyet, anong ginagawa mo rito? Nakita po kasi kita na umalis na lang ang korsipyo. Akala ko po kung anong gagawin nyo. Tapos, malalaman ko na itatapon nyo na naman po ulit ang korsipyo. Dahil yun ang nararapat sa bagay na to, Boyet. Wala na akong balak na gamitin to. Kaya mas makabubuti na itapon ko na lamang ito tulad ng ginawa ko dati. Sayang naman po kung itatapon nyo po yan, Father Elias. Hindi nyo po ba alam ang kasabihan na kapag pinakawalan mo ang isang tao o bagay, kapag bumalik ito, ay para sa iyo talaga. Kaya Father Elias, para po talaga sa inyong krusipiho na yan. Oras na po para bumalik kayo sa pagiging manunugis. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Boyet. Masyado ka pang bata para maintindihan ang mga ganitong bagay. Alam ko naman po. Hindi ko po alam kung gaano kasakit sa inyo na hindi kayo tinulungan ng mga tao rito noon. Kaya namatay ang inyong lolo. Father, matagal ko na pong gustong itanong sa inyo. Bakit ayaw niyo na pong labanan si Gubara? Ano po ba ang pumipigil sa inyo? Kasi kung tutuusin po, Father Elias, kayo ang masanay. Kayo po ang mas malakas at kayo po may kakayahan na labanan siya. Nasa inyo po talaga ang lahat ng abilidad para talunin ng aswang na yon. Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Mas mabuti pang iwanan mo na lamang ako rito, Boyet. Tulad po ng sinabi ko, Father, naiintindihan ko po na nasasaktan kayo. Naiintindihan ko po na galit pa rin kayo sa mga tao dito. Pero Father Elias, hindi po ba maaaring isantabi nyo na lang muna ang galit nyo at isipin nyo po ang mga buhay na maililigtas nyo? Hindi po lahat ng tao ay kasing tapang po ninyo, Father. Kung wala kayong gagawin, sino po ang aasahan nila? Si Ate Amara po ba? Hanggang kailan niya po kayang mag-isa, Father? Hanggang kailan niya kayang ipaglaban ng baryo habang kayo ay patuloy na pinipiling kalimutan ang tungkulin nyo? Father, hindi lang po sa Diyos kayo merong tungkulin, kundi maging sa mga tao rin. Sa mga sinabing yun ni Boyet, ay tila nayanig ang buong pagkatao ni Father Elias. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makasagot. Ramdam na ramdam niya ang init ng kanyang dugo at ang paghigpit ng kanyang mga kamao. Ang mga mata ni Boyet na puno ng pag-asa at tiwala ay nagsilbing salamin ng katotohanang matagal niya nang tinatanggihan na hindi niya kayang pabayaan si Amara. At higit sa lahat, hindi niya kayang talikuran ang kanyang tungkulin bilang isang kapatid, bilang mamamayan, at bilang alagad ng Diyos. Labis na natauhan si Father Elias sa mga sinabi sa kanya ng batang si Boyet. Hindi niya inakala na ang binatilyong kagaya nito ang magiging dahilan para maging malinaw ang kanyang pag-iisip. Hindi na niya itinuloy ang pagtapon sa sandata niyang krusipiyo. Bagkus ay bumalik siya sa bahay nila. Nadala yun. Agad siyang nagtungo sa likod ng bahay at sinimulan niyang hasain ang patalim na nakatago sa krusipiyo. Masayang pinapanood ni Boyet ang kanyang ginagawa. Nang makita ni Amara ang ginagawa na yon ni Father Elias, ay napanganga ito. Hindi ito makapaniwala na parabang panaginip lamang ang nakikita nito. Amara, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka dyan ng multo? Kuya, totoo ba itong nakikita ko? Hinahasa mo ang krusipiyo? Oo eh. Napansin ko kasi na medyo hindi maganda ang pag-aalaga rito ni Mang Crispin. Kailangan ito ng maayos na pag-aasa. Pero sandali lang, kuya. Tama ba ang nasa isip ko? Gagamitin mo na ulit ang sandata mong yan? Hindi ko lang to basta gagamitin. Kundi sasamahan kita, Amara, sa pakikipaglaban mo kay Gubara. Kaya sa susunod na umatake rito si Gubara,
ay hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa kanya. Dahil dalawa na tayong makikipaglaban sa kanya. Dalawa tayong papatay sa kanya, Amara. Ano? Totoo ba ito, kuya? Baka naman binibiro mo lang ako. Kilala mo ako, Amara. Hindi ako ang klase ng tao na marunong magbiro. Magpasalamat ka dyan, sa makulit na batang yan, kay Boyet. Ha? Bakit sa akin, Father? Anong ginawa ko? Boyet, napakalaki na nagawa mo. Nang dahil sa mga sinabi mo sa akin kanina sa ilog, ay nagliwanag ang pag-iisip ko. Ikaw ang nagsabi sa akin ng mga dapat kong marinig. Tama ka, Boyet. Hindi na dapat ako maging alipin ng galit at ng aking nakaraan. Walang magbabago kung patuloy ako magagalit sa baryong to. Marahil may dahilan kung bakit kailangan mawala ni Lolo. Maraming salamat sa iyo, Boyet. Walang anuman, Father Elias. Ang totoo, hindi ko naman alam na magkakaroon ng ganong epekto ang mga sinabi ko sa inyo kanina. Sinabi ko lang po kung anong sa tingin ko sa mga nangyayari. Naku, maraming salamat, Boyet. Maraming salamat din, kuya. Dahil nagbago na ang iyong isip. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. At sigurado rin ako na kapag nalaman to ni Mang Crispin, ay matutuwa siya. Kaya simulan na natin ang ating pagsasanay. Matagal na akong hindi nakikipaglaban sa mga aswang. Kaya kailangan ko ng mabilisan na pag-iensayo. Maluwaluwang tumango si Amara sa sinabing yun ng kanyang kuya Elias. Nang sandaling yun, ay buo na ang loob ni Father Elias na tulungan ang kapatid niyang labanan at patayin ang aswang na si Gubara. Sa umagang yun, ay tuluyan niya nang tinapos ang galit at tampo na meron siya sa kanilang baryo at sa mga naninirahan doon. At nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang matapos na ang paggasik ng kasamaan ni Gubara. Agad na sinimulan ni Father Elias at Amara ang kanilang mabilisang pagsasanay. Nagtulungan sila sa pagtuturo sa isa't isa ng mga tamang galaw sa pag-atake at pagdepensa. Hindi pa rin makapaniwala si Father Elias na darating ang panahon na yon dahil hindi niya nakita na magiging isang manunugis din ang kanyang kapatid na si Amara. Habang nagsasanay ay manghang-mangha silang pinapanood ng batang si Boyet. Para itong nanonood ng isang pelikulang aksyon dahil hindi nawala ang panlalaki ng mga mata nito habang nakanganga. At sa gitna ng kanilang pagsasanay ay biglang dumating si Mang Crispin. Sandaling huminto ang magkapatid sa kanilang pag-iensayo pagdating ng matandang albularyo. Sandali nga. Hindi ba ako nananaginip lang? Totoo ba talaga itong nakikita ko? Nagsasanay ka sa pakikipaglaban, Elias? Opo, alam ko na matutuwa kayo sa sasabihin ko. Mang Crispin, handa na po akong tulungan si Amara sa pagpaslang kay Gubara. Diyos ko po! Salamat, Panginoon ko! Dahil nagbago na ang isip mo. Napakasaya ko talaga. Sigurado ako na kung nasaan man ang iyong tatay at lolo, ay napakasaya rin nila sa desisyon mo na yan. Kaya nga po. Pero mas masaya po sana kung nandito sila. Sigurado ko na walang magiging laban si Gubara kung apat kaming haharap sa kanya. Wala man sila rito, hindi man natin sila kasama ng pisikal, ay sigurado ko na palaging nasa tabi natin sila tatay at lolo. Nararamdaman kong ginagabayan nila tayo. Nakakagaan sa pakiramdam na pagmasdan ang inyong pagsasanay na magkapatid. Pero nandito ko, Elias.
Dahil may importante akong kailangan sabihin sa inyo. Ano ho yun, Mang Crispin? Alam ko na kung paano bumalik ang kaluluwa ni Gubara. Yun ay dahil sa isang ritual na ginawa ng konsino. Nagtungo kasi ako sa libingan ni Gubara at may nakita ko roong mga kagamitan sa ritual. Alam ko na mga gamit na yon ay para sa pagtawag sa isang kaluluwa. At yun ang dahilan kung bakit mula sa impyerno na pinanggalingan nito ay nakawala ang espiritu ni Gubara. Ngunit, bakit po siya sumapi sa katawan ni Aling Celia? Ano ang dahilan? Yan ang hindi ko pa alam. Pero huwag kayo mag-alala. Dahil may ritual ako para maibalik ng tuluyan ang kaluluwa ni Gubara sa kung saan siya nararapat. Kapag nagawa ko ang ritual na yon, ay hindi na siya kailanman makakaalis sa lugar kung saan siya nararapat. Kung ganun, ay gawin niyo na po, Mang Crispin, sa lalong madaling panahon. Kung meron kaming maitutulong sa inyo, sabihin niyo lang po kagad sa amin. Malaki ang maitutulong niyo sa akin ni Amara Elias. Kailangan kasi na mamatay ang katawang ginagamit ni Gubara at kapag nangyari yon, ay saka ko lamang magagawa ang ritual na sinasabi ko. Huwag ka mag-alala, Mang Crispin. Magtutulungan kami ni Amara. Gagawin namin ang lahat upang talunin at patayin si Gubara. Pero si Kapitan Ramil, hindi ba niya kami tutulungan? Siguro ay mas makabubuti kung kakausapin ko siya. Naniniwala ako na kung mas marami kami makikipaglaban, ay mas malaki ang tsansang manalo kami. Hindi ko alam kung kaya ba niya kayong tulungan pagdating sa bagay na yan. Alam ko na labis ang kalungkutan ni Kapitan Ramil sa sandaling ito dahil nga ginamit ni Gubara ang katawan ng kanyang asawa. Lalo na't bago pasukin ni Gubara ang katawan ni Celia, ay meron itong malubhang sakit. Ngunit naniniwala ako na magtatagumpay kayo kahit dalawa lamang kayo ni Amara. Ipagdadasal ko rin na sana sa pagkakataong ito ay maibalik na natin ang kapayapaan sa baryong ito. Nang sandaling yon, ay buo na ang desisyon ni Father Elias na tapusin na ang takot ng mga tao sa baryo nila, bunga ng paggasik ng lagim ni Gubara. Ipinangako niya sa kanyang sarili at sa Panginoon na hindi siya aalis doon hanggat hindi nila napapatay ni Amara ang aswang. Kinagabihan ng araw ding yun, nasa labas ng bahay sina Father Elias at Amara. Hawak nila ang kani-kanilang mga sandata. Si Boyet naman ay natutulog na. Nagbabantay ang magkapatid sa posibleng pag-atake ni Gubara. Alam mo, kuya, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na makakasama kita sa pakikipaglaban sa aswang. Nang sabihin mo kasi na wala ka rito para labanan si Gubara, ay hindi ko na inisip na tutulungan mo ko. Kaya talagang napakasaya ko. Marami ako napagtanto sa sinabi sa akin ni Boyet, Amara. Isa na roon ang hindi kita pwedeng pabayaan na mag-isang lumaban. Magkapatid tayo, kaya dapat lang na magtulungan tayo sa lahat ng bagay. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Napakasaya ko talaga, kuya. Nararamdaman ko na sa sandaling makaharap natin si Gubara, ayun na ang magiging katapusan niya. Naputol ang pag-uusap ng dalawang magkapatid nang matigilan si Amara. Hinawakan nito ang agimat na nakasabit sa leeg nito at saka ito tumingin kay Father Elias. Ano, Amara? Nararamdaman mo ba? Nandito na naman ba si Gubara? Oo, kuya. Nararamdaman ko siya. Tara na. Hanapin na natin siya. Tapusin na natin ngayon ang paggasik niya ng lagim. Magkasamang tumakbo sina Father Elias at Amara
upang hanapin ang kinaroroonan ni Gubara, hanggang sa narinig nila ang sigawan ng mga tao sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Sa kanilang pagtakbo ay nakasalubong nila si Mang Crispin. Diyos ko, mabuti na lamang at nakita ko kayo magkapatid. Sumasalakay na naman si Gubara. Daroon siya, malapit sa ilog. Sige, pupunta na po kami ron. Gawin niyo ang dapat niyong gawin. Sa sandaling mapatay niyo si Gubara, ay agad kong isasagawa ang ritual. Ipagdadasal ko ang inyong tagumpay. Sige, kami na pong bahala kay Gubara. Pagkatapos nun, nagpatuloy ang magkapatid sa pagtakbo hanggang sa nakita na nila ang kinaroroonan ng aswang na si Gubara. Magkatabing tumayo sina Father Elias at Amara habang nakatingin sila sa aswang na inaatake ang mga tao. Gubara! Kami ang harapin mo! At huwag ang mga walang kalaban-laban! Umanda ka ngayon, Gubara. Dalawa na kami makakalaban mo. Kaya ito na ang magiging katapusan mo. Galit na tumingin ang aswang na bangkilan kina Father Elias at Amara. Malakas siyang umangil at saka yun sumugod sa kanila. Sa bilis ng galaw ni Gubara ay muntik na nitong makalmot sa muka si Father Elias. Hinarap naman ni Amara si Gubara at malakas nitong itinulak palayo ang aswang. Napasadsad ito ng bagya sa lupa. Naging mabilis ang kanilang sagupaan. Sa tuwing lumilipad si Gubara ay bigla itong sumusugod ng napakabilis pabulusok. Agad naman itong sinasalubong ni Father Elias ng pag-atake gamit ang kanyang patalim mula sa sandata niyang krusipiyo. Ngunit sa isang pagkakataon ay nagawang hampasin ni Gubara si Father Elias gamit ang malalapad nitong pakpak. Natumba si Father Elias ng pasadsad sa lupa. Akmang susunggaban siya ni Gubara, ngunit naging maagap si Amara. Buong lakas na tinaga ni Amara ang isang pakpak ni Gubara. Napasigaw sa sakit ang aswang. Muling tumayo si Elias at inundayan niya ng saksak sa tiyan si Gubara. Matapos masugatan ni na Father Elias at Amara ang aswang na si Gubara, ay napansin nila ang unti-unti nitong panghihina. Sinamantala nila yon at kahit lumalaban pa rin si Gubara ay hindi sila pinanghinaan ng loob. Para na silang isang tao lang kung gumalaw at umatake. Naging sunod-sunod na ang sugat na nakukuha ni Gubara mula sa kanila hanggang sa tuluyan ng bumagsak si Gubara sa lupa. Punong-puno na ito ng sugat at naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Hindi na rin ito makalipad dahil wasak na ang mga pakpak nito. Nilapitan na magkapatid si Gubara at tinignan nila ito ng walang awa. Sa wakas, pumagsak ka na ring demonyo ka. Tapos na ang mga gabing natatakot ang mga tao sa'yo. Ikaw nang tumapos sa kanya, Amara. Ikaw ang nagsimula sa pakikipaglaban kay Gubara. Kaya nararapat lamang na ikaw ang tumapos sa kanya. Eto, gamitin mo ang aking krusipiyo. Inabot ni Father Elias ang kanyang patalim kay Amara na agad naman itong tinanggap. Matapang itong tumango at mas lumapit pa ito kay Gubara upang tapusin na ang buhay nito. Ngunit nang akmang papatay na ni Amara si Gubara, ay isang hindi inaasahang tao ang biglang dumating. Walang iba kundi si Kapitan Ramil. Mas lalo silang nagtaka nang yakapin nito si Gubara na para bang pinoprotektahan nito yon. Luhaan si Kapitan Ramil at tila wala ito sa sariling katinuan. Kapitan Ramil, lumayo ka dyan! Anong ginagawa
Hindi. Hindi ako papayag na patayin niyo ang aking asawa. Hindi ako makakapayag. Maawa kayo sa kanya. Kapitan Ramil, hindi na siya ang asawa mo. Ginagamit na lamang ng kung sinong espiritu ang katawan niya. Kaya layuan mo siya. Manahimik ka, Elias. Si Celia pa rin ito. Maniwala kayo sa akin. Ako may kagagawan kung bakit nakawala ang kaluluwa ni Gubara. Patawarin niyo ako. Ako ang gumawa ng ritual na itinuro sa akin ng isang magkukulam. Wala na akong magagawa eh. Ginawa ko yun dahil ang gabing yun ay namatay na ang aking asawa. Gusto ko pa sana siyang makasama at naniniwala ako na kung ang kaluluwa na gaya ni Gubara na malakas ang sasanib sa katawan ni Celia ay masahaba pa ang buhay niya. Magkakasama pa kami na matagal. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong papatayin ang aking asawa. Ikaw palang dahilan, Kapitan Ramil, kung bakit nangyari lahat ng ito. Pero kailangan mo maunawaan na patay na ang asawa mo. Si Gubara na ang nasa katawan ni Aling Celia ngayon, Kapitan. Tanggapin mo na wala na ang asawa mo si Aling Celia. Masakit, Kapitan, pero kailangan mong tanggapin. Huwag kang maging makasarili at hayaan mo na patay na namin ang Gubara na yan. Hindi ako papayag. Kung papatayin niyo siya, ay unahin niyo na akong patayin. Patayin niyo ako! Ayoko makita ang kamatayan ng aking asawa sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Ngunit laking gulat nilang lahat nang biglang sinakmal ni Gubara sa leeg si Kapitan Ramil. Bumulwak ang dugo nito. Nangisay si Kapitan Ramil habang mabilis na inuubos ni Gubara ang dugo nito. Sa maikling minuto ay halos naging tuyot na ang katawan ng kapitan. Nagmistula itong bulok na kahoy. Nabahala si Father Elias nang mapansin niya na unti-unting gumagaling ang mga sugat ni Gubara. Alam niya na yun ay dahil sa dugong iniinom nito mula kay Kapitan Ramil. Amara! Sige na! Tapusin mo na si Gubara! Ngayon na! Pagkarinig nun ni Amara ay walang pagdadalawang isip nitong itinarak sa tapat mismo ng puso ni Gubara ang patalim mula sa krusipiho. Binitiwan na ni Gubara ang walang buhay na katawan ni Kapitan Ramil. Matapos yun ay tuluyan ng nalagutan ng hininga si Gubara habang nakabukas ang mga matang namatay ang bangkilan. Agad namang lumapit sa kanila si Mang Crispin na may dalang isang garapon. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Mang Crispin at sinimulan na kagad nito ang ritual na sinasabi nito. Matapos ang ritual ay may itim na usok na biglang lumabas mula sa katawan ni Gubara at hinigop yun ng garapon na hawak naman ng matandang albularyo. Mabilis na isinarado ni Mang Crispin ang garapon na hawak-hawak at inusalan nito yun ng isang dasal. Maya-maya pa ay lumapit si Mang Crispin kay Father Elias at inabot nito sa kanya ang garapon. Elias, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang kulungan na ito ni Gubara. Hanggat hindi binubuksan ang garapon na ito, ay hindi na siya makakawala pa. Ang garapong ito ang magsisilbi niyang kulungan habang buhay. Huwag po kayong mag-alala, Mang Crispin. Dahil gagawin ko po ang lahat para hindi na po makawala si Gubara sa kulungan na ito.
Maraming salamat po, Mang Crispin. Hindi, Elias. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo. At siyempre, sa iyo rin, Amara. Kayong dalawa ang nagbigay ng bagong pag-asa at simula sa ating baryo. Kayo ang mga totoong bayani ng baryong ito. Mabuhay kayong dalawa. Mabuhay kayong magkapatid. Mula sa kani-kanilang bahay ay lumabas na ang mga tao at naiiyak na pinalakpakan ng mga yun sina Father Elias at Amara at syempre si Mang Crispin. Hindi napigilan ni Father Elias ang mapaluha nang dahil sa labis na kasiyahan sapagkat muli niyang naramdaman ang kasiyahan na makatulong sa mga walang kalaban-laban. Maya-maya pa ay humahangos na dumating ang batang si Boyet. Halata sa mukha nito na bago lang itong gising. Nasa na? Nasa na ang aswang? Nasa na? Gusto ko siya makita. Teka, ano to? Tapos na po ba ang laban? Wala na. Tapos na, Boyet. Huli ka na. Tignan mo. At bangkay na ngayon si Gubara. Ay nako, sayang. Malas naman talaga oh. Pambihira. Napasarap ang tulog ko eh. Sayang talaga. Hindi ko nakita kung paano kayo nakipaglaban kay Gubara at paano niyo siya tinalo. Father, bakit hindi niyo po kasi ako ginising kanina? Pambihira naman kayo oh. Tulog mantika ka kasi, Boyet. Halika na nga. Umuwi na tayo. At ikikwento ko na lang sa'yo ang lahat ng nangyari mula sa umpisa hanggang sa napatay na namin si Gubara. Uy, ayos yun ah. Pero mas okay po sana kung nakita ko mismo ng personal. Ano bang gusto mong gawin ko? Buhayin ko ulit si Gubara tapos labanan ulit namin ni Amara? Huwag ka na nga maghimutok dyan. Halika na. Umuwi na tayo. Ang kulit-kulit mo talaga eh. Natatawang ginulo ni Father Elias ang buhok ng naiinis na si Boyet. Wala nang nagawa ang binatilyo kundi ang sumama sa kanila pauwi sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang araw ng pag-alis ni na Father Elias at Boyet. Inihatid silang dalawa ni Amara sa istasyon ng bus. Ano, kuya? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Hindi ka ba talaga pwedeng manatili na kahit ilang araw pa? Sige na. Sa susunod na araw ng selebrasyon ng mga tao sa ating baryo dahil sa pagkawala ni Gubara. Amara, gustuin ko man na manatili pa ng ilang araw dito. Pero hindi na maaari, Amare. Dahil 1 linggo lamang ang bakasyon ko mula sa simbahan. May mga obligasyon ako na kailangan kong gawin. Ganun ba, kuya? Sayang naman. Pero kuya, salamat ah. Kasi hindi mo na ako pinilit na sumama sa'yo. Amara, nauunawaan ko na ikaw ay nararapat sa ating baryo. Ipinakita mo na kaya mong lumaban. Pero huwag ka mag-alala. Sa sandaling kailanganin niyo ulit ang tulong ko bilang isang manunugis, ay hindi ko na kayo pahihirapan na kumbinsihin ako na makipaglaban ulit sa mga aswang. Wala man ako sa ating baryo, Amara. Asahan niyo na ang puso ko ay nasa lugar na yon. Nang marinig na ni na Father Elias ang pagsigaw ng konduktor na aalis na ang bus, ay mabilis na nagyakap sina Father Elias at Amara. Sumakay na sila ni Boyet sa loob ng bus at nang umandar na yon ay sumilip siya sa bintana at kumaway sa kanyang nakababatang kapatid. Ligtas na nakabalik sina Father Elias at Boyet sa baryo
kung saan nagsisilbi si Father Elias bilang isang pari. Muli siyang naglingkod sa mga tao roon at nagpakalat ng magagandang salita ng ating Panginoon. Sa kabila ng kanyang tungkulin, hindi niya nakalimutan ang kanyang kapatid na si Amara. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya ito at tuluyan niya na itong hinayaan na maging isang manunugis. Tinanggap na ni Father Elias na si Amara ay nakalaan upang